Nung araw na 'to mga mamis ay naimbitahan kami nung may-ari nitong apartment na titirahan namin sa Christmas party nila. Taon-taon nila ginagawa yan mga mamis, pero ito pa lang yung pangalawang taon na attend kami sa Christmas party nila. Kaya naman ako, lumabas nga ako para bumili ng mga ingredients kasi magluluto ako ng maha para nga may pambigay ako sa kanila. Hindi naman kailangan mag-ambag or magbigay ng pagkain mga mamis ng mga gustong umattend sa pa-Christmas party nila kasi sagot nila lahat yon. Kung gusto mo lang sumali sa pa-exchange gift, magdadala ka ng pang-exchange gift mo. Meron din silang mga parapol, sa kanila din yun, hindi mo kailangan magbayad or mag-ambag. Pero kasi mga mamis ako, syempre nahiya din ako sa kanila kasi nga in-invite kami and pangalawang taon na to na wala man lang din akong naiabot sa kanila. Kaya naisipan ko na mahana nga lang yung ibibigay ko. Parang ito na rin yung Christmas gift ko sa kanila. Thank you ko na din to sa kanila mga mamis na pag tuwing hindi kami nakabayad agad ng apartment, napagbibigyan nila kami. Pero hindi naman lagi mga mamis, hindi naman namin sila inaabusado. Kapag meron naman na kami agad na pambayad, sinisend naman agad namin or nagbabayad naman na agad kami. Pero mas madalas lang talaga na laging late kami magbayad. Pero alam niyo mga mami, sa totoo lang, sobrang bait talaga nila sa part na pinagbibigyan nila kami tuwing nalilate kami ng husto sa pagbabayad dito nga sa apartment. Kahit pa paano mga mamis, malaking tulong or bawas na din yun talaga sa stress namin na hindi nila kami pinagagalitan o hindi sila nagagalit sa amin tuwing nalilate kami. Pero syempre, kapag sinabi namin kung kailan kami magbibigay, dapat nagbibigay din kami agad. Syempre kasi pinagkakatiwalaan nila kami sa araw kung kailan kami nagsasabi. Anyway mga mamis, pabalik na nga tayo sa niluluto kong maha. Dapat talaga pulburon sana ang gusto kong ibigay sa kanila, kaya lang kasi mas nakakapagod talaga gumawa ng pulburon tas magmumold pa ako, kaya naisipan ko na itong maha na nga lang. Coco mama na nga lang inilagay kong gata dito mga mamis kasi hindi na ako makapunta pa ng palengke para bumili ng nyug or fresh na gata kasi alam nyo naman sobrang daming tao ngayon sa palengke at mahirap na baka mamaya doon pa ako mapahama, kaya Coco mama na lang yung binili ko. Sa tuwing nagluluto ako ng maha mga mami, sinisigurado ko na mahina lang yung induction ko or kung kalan naman yung gamit ko, sinisigurado ko na mahina lang yung apoy ko. Kasi mga mami, sa maha, dapat talaga dahan-dahan lang yung pinapakuluan at dapat pakuluan maigi dahil nga meron gatayan. Kasi pag hindi yung pinakuluan maigi mga mami, syempre may gatayan, baka yung mga kumain ng maha mo, isasakit yung tiyan dahil nga hindi masyadong napakuluan yung gata. Unang kulo na ito mga mami, dun ko lang inalalagay yung whole corn or isang buong mais. Kanina kasi yung inilagay ko ay cream corn yon. Tapos hahaluin ko siya ulit, tapos papakuluan ko ulit siya hanggang sa kumulo ng kumulo. Pero sinisigurado ko nga na mahina lang yung aking induction. Tapos mga mamis, pag kumulo ulit siya, masihinaan ko palalo yung induction or kung kalan nga, masihinaan ko palalo yung apoy. Tapos hahaluin ko, titikman ko muna bago ko nga ilagay yung cornstarch na tinunaw sa tubig. Dahil nga ako lang naman mag-isa dito sa bahay or mag-isang nagluluto, ang ginagawa ko habang nilalagay ko dahan-dahan yung cornstarch na tinunaw sa tubig, hahaluin ko din siya para nga hindi agad siya mamuumuo or hindi agad masunog yung ilalim. Ito lang talaga yung isa sa nakakapagod sa paggawa ng maha, yung kailangan hindi mo siya titigilan sa kakahalo hanggang sa makita mo na okay na siya or luto na. Naalala ko pala mga mamis nung mga kasagsagan na pagluluto ko nitong maha kasi may mga nag-order sa akin. May mga nagsasabi na tinipid daw yung maha ko. Hoy! Hindi, charot lang. Hindi ko to tinipid mga mamis, lalo na nga sa gata at sa mais. Kung nakita nyo naman, dalawang malaking lata yung nilalagay ko. Hindi ko na lang talaga to dinadagdagan ng asukal kasi pag dinagdagan ko ng asukal, sobrang tamis na. Feeling ko kasi mga mamis yung iba na nagko-comment, parang hinahanap nila yung paglalagay ko ng asukal. Hindi na ako naglalagay ng asukal mga mamis kasi pag nilagyan ko pa yan ng asukal, hindi na yan maglalasang maha, maglalasang asukal na yan. So anyway mga mamis, itong at naluto na yung maha, nagtira lang din pala ako ng konti dito sa kawali kasi sakto kasi nung araw din na to, nag-usap-usap ko mga kaibigan ko na pupunta nga kami ng Kai Mall. So para meron ako mapatikim sa kanila, nag-iwan ako ng konti. Yung mga kaibigan ko kasi na yun mga mamis, talagang lagi nilang nire-request yung maha ko kapag meron kaming mga ambagan na luto-luto. Sasabihin agad nila yan, magluto ako ng maha. Hinantay ko nga lang muna na medyo lumamig yung maha mga mamis. At habang hinantay ko nga siya na lumamig, nag-asikaso or nagbihis nga muna ako. At after ko magbihis, itong at maya-maya ay pwede naman nang lagyan ng keso itong maha. Ang araw na to mga mamis, hindi pa nadi-deliver yung binili nating bagong ref. Kaya kung napapansin nyo, yung keso, medyo hirap akong gadgadin. Hindi maganda yung pagkakayod niya or paggadgad niya. Pero pwede naman, kinaya pa rin naman. Kaya ayan, after ko maglagay ng cheese sa ibabaw ng maha, tinakpan ko na nga ulit ng foil. Actually, medyo mainit pa talaga siya mga mamis. Kaya lang kasi, nung mga oras na to, naririnig ko na nagsisimula na nga silang mag-Christmas party dun sa baba. Kaya naman medyo nagmadali na talaga akong takpan siya para nga may abot na dun sa baba. Kasi baka mamaya magkainan sila tas wala pa yung mahaw. Sayang naman, hindi nila may enjoy yung sarap ng luto ko. Hindi, charot.
Sa totoo lang mga mami, sa mga oras na yan, nagdadalawang isip ako, nahihiya ako kung ibibigay ko ba yan o hindi, tapos nahihiya rin ako bumaba, pero ang ending ito, bumaba pa rin ako, at ito nga sumali na ako sa palaro or pag-games nila dito, kasi sayang 500 din ang panalo nito. Nakakatuwa yung mga pag-games nila dito mga mamis, kasi sobrang dadali lang, pero hindi ako nanalo dito sa color game nila na 500 pesos ang panalo. Nanalo ako sa isang color game, yung baso-baso, 100 pesos. Bukod nga sa games na nanalo ako ng 100 pesos, ito nga't nabunot agad ako sa raffle nila. Nanalo ako ng rice cooker mga mamis, tas ang laki pa nito, 1.8 liters. Dahil nga kumota naman na ang mamsi pa ninyo mga mamis, ito nga't umakyat na agad ako sa taas. Kasi nga sakto, parating na rin yung mga kaibigan ko nito. Ito may pa-take out pa ako para kay Athena. Hindi ko na nga talaga sana tatanggap yung pagkain na yan mga mamis, kasi may binigyan naman na ako kanina, pero parang nga daw kay Athena, kaya yung tinanggap ko na. Hinahanap kasi nila si Athena mga mamis, kaya lang kasi ayaw lumabas ni Athena kahit sinabi ko na may mga pag-games doon at may cash prize. Ayaw niya, kaya ayan, pinaabutan na lang siya sa akin ng pagkain. Nung naiakyat ko na nga yung rice cooker mga mamis, hindi na ako nakapagpaalam sa may-ari. Pero nung pag-uwi ko naman, after namin dito ng mga kaibigan ko sa Kai Mall, nakita ko pa sila, kaya nakapagpasalamat pa ako. Nakakatuwa nga mga mamis kasi gusto pa nilang i-invite itong mga kaibigan ko doon sa pa-Christmas party nila. Ganyan sila kabait mga mamis. Wala naman talaga kaming ibang plano dito mga mamis kung hindi kumain lang, kasi nga itong mga kaibigan ko gusto talaga nilang matikman yung kinakain namin ni Athena lagi dito na bango sisig tsaka chicken skewers. Kaya lang mga mamis, ang problema nung pagdating namin dito, dahil nga mga alas 7 ng gabi na to, ang daming tao, tapos sakto nung araw na to parang meron pang event dito, kaya mas dumoble yung dami ng tao. Kaya ayun, hindi namin na order yung gusto nga din nilang matikman na sisig bangus, kasi sa part na yun ang haba ng pila, tapos nung kaibigan ko na ang sabi 45 minutes yung waiting time, kaya bumili na lang kami nitong saktong buy one take one na chicken cutlet. Buy one take one na yan mga mamis, tapos 49 pesos lang yan. Dahil nga marami naman na yan, bumili na lang kami ng 3 kanin. Tapos yung kaibigan ko umorder nga din ng ramen, tapos sushi or maki ba yun. Dahil nga libre nila to mga mamis, ang sabi ko sa kanila, ako nang bahala sa kwento at sa chismis. KKB naman talaga kami dyan mga mamis, pero totoong ako na nga ang bahala sa kwento at sa chismis para naman mas malibang sila. Meron pa talaga sana kaming, or meron pa talaga sana silang gustong bilhin mga mamis. Kaya lang ang problema, ang daming ng tao kasi nung araw na to may event. Hindi ko alam kung ano yung event na yun. Basta parang medyo mga kilala ata yung nagpupunta dito na ini-invite nila. Tapos na nga kami kumain mga mamis. Dapat talaga ipauwi na kami. Kaya lang nag-e-enjoy talaga kami sa tugtog nila dito. Yung mga in-invite nila kumakanta sa stage. Kaya naman napapa-party-party na rin kami nitong kaibigan ko. Parang legali ko nga mga mamis, nakalimutan ko. Ay, meron na nga pala akong kapansanan or may tubo nga pala ako sa katawan. Pero ganyan talaga ang mamshi pa ninyo mga mami. Sobrang legalig talaga kapag kasamang mga kaibigan na para bang nakakalimutan ko na talaga na may kapansanan ako. Pababa na nga sana kami mga mamis para lumabas ng Kai Mall at magkanya-kanyang uwi na. Kaya lang naisipan muna nga namin na dumaan dito sa KKV para magtingin-tingin kung meron ba silang mabibili. Kaya lang dahil pare-pares nga kami na mas gusto namin na gumagasto sa pagkain kaysa sa mga gamit na para sa amin, ay wala talaga din silang nabili. Lalo na nga tong isa na tong mga mamis, yan talaga ang breadwinner ng pamilya nila. Kaya hindi talaga yan mahilig bumili ng para sa sarili niya kahit nga sabihin mo na deserve niya yon. After nga sa KKB mga mamis, ito nga't nagkanya-kanya na kaming uwi.